Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Joshua Jones B. Perialte at ang kasama ko magre-report sa topic ngayon ay si Miss Maricel Balatero. Ang topic namin ngayon sa chapter 22 is Exile in Dapitan. Mula noong 1905 hanggang 1909, si Rizal ay pinatapon sa Depetans, Mindanao sa ilalim ng jurisdiction ng mga Jesuita. Sa panahong ito, siya ay nagpatuloy sa iba't ibang gawain, kabilang ang medisina, mga likhang sining at panitikan, pag-aaral ng wika at pagsasaka. Sa kabila ng mga kanyang maraming mga ginagawa, pinanatili niya ang malapit na relasyon sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kapwa Pilipinong siyentipiko at iskolar. Si Rizal ay dinala sa dapitan ni Padre Pal Pustel, Superior ng Jesuit Security sa Pilipinas, at Padre Antonio Ohach or Ohak, paring Jesuita ng dapitan. Pinayagan ni Padre Ohak si Rizal na manirahan sa kumbento sa ilalim ng ilang kondisyon, kabilang ang hindi pampublikong pagsasagawa ng mga relihiyon, pagganap ng mga serbisyong pangsimbahan, at pagpapanatili ng isang halimbawa ng asal bilang isang nasasakupan ng Espanya. Ngunit, hindi sumang-ayon si Rizal at nanirahan kasama ang Kapitan Carcinero na nahulog sa kanyang mga magagandang katangian at personalidad. Noong Setyembre 21, 1892, nakatanggap si Kapitan Carcinero ng balita na nanalo si Rizal at Francisco Espilor ng gantimpalang 20,000 sa Manila Lottery. Binahagi ni Rizal ang napanalunan ng kanyang ama at kaibigang bata sa Hong Kong at ininvest ang natira sa mga lupain ng agrikultura sa baybayin ng Talisay. Sa kanyang pagkakatapon sa dapitan, nagkaroon si Rizal ng isang akademikong talakayan kay Padre Pastels tungkol sa relihiyon. Pinayuhan ni Padre Pastel si Rizal na mag-focus sa pagpapahalaga sa sarili at sa sariling paghatol. Sa halip sa kanyang sariling halaga lamang, nagsulat si Rizal ng 4 na liham kay Padre Pastels na nagbubunyag ng kanyang mga ideyang anti-katoliko at ang kanyang pagkabigo sa pag-uusig ng mga prayle. Pinagtanggol niya na ang individual na paghatol ay isang biyaya mula sa Diyos at ang pagpapahalaga sa sarili ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi karapat-dapat na gawa. Sinubukan ni Padre Pastels na kumbinsihin si Rizal na sumali sa Katolismo, na sinasabi na ang banal na pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa sa rason, pagpapahalaga sa sarili at individual na paghatol. Pinabulaanan niya ang mga pag-atake ni Rizal sa mga dogma ng Katolismo bilang rasyonalismo at naturalismo. Habang si Rizal nakikipagtulungan kay Padre Pastels, ay nagkaroon ng alitan sa kaibigang Pranses na si Juan Lardet, na bumili ng mga mabababang kalidad na troso mula sa lupa ni Rizal. Ipinahayag ni Lardet ang kanyang kasanayan sa kasunduan sa negosyo at ipinasa ang liham kay Rizal. Ang pagiging sensitibo ni Rizal ang nag-udyok sa kanya na harapin si Lardet at hamunin ng isang duelo. Pinayuhan siya ni Carnicero na humingi ng tawad at tanggapin ang hamon. Tinanggap ni Rizal ang paghingi ng tawad at naibalik ang magandang relasyon sa pagitan niya at ni Lardet. Inutusan din ng Amang Pustel ang 2 Jesuita sa Mindanao, sina Ama Obak at Ama Jose Villaclara, na subukang ibalik si Rizal sa loob ng Katolikong simbahan. Si Ama Francisco de Paula Sanchez
ang paboritong guro ni Rizal ay pinadala din sa dapitan. Si Padre Sanchez na nagtagal ng 3 taon sa Europa ay bumalik sa Maynila noong 1881 upang ipagpatuloy ang pagtuturo sa Ateneo at pamunuan ng museo nito. Siya ang tanging paring Espanyol na publiko na matapang na ipagtanggol ang nalimitang hire ni Rizal. Pagdating niya sa dapitan, si Padre Sanchez, ang dating paboritong estudyante ni Rizal, ay ang pinakamahal at pinahahalagahan niya sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na hikayatin si Rizal na baguhin ang kanyang pananaw sa relihiyong Katoliko. Tinangkilik ni Padre Sanchez ang kanyang kumpanya at tumulong sa pagpapaganda ng plaza ng bayan. May masayang buhay si Rizal sa dapitan kung saan binisita niya ang kanyang pamilya upang umalis ang kanyang kalungkutan. Noong November 1803, nanirahan si Rizal sa Talisay, 1 kilometro ang layo mula sa dapitan, nang siya ay magulat sa isang kakaibang insidente na kinasasangkutan ng isang espiya ng mga prayle. Si Pablo Merende, ang espiya na nagkunwaring katutubo, ay bumisita kay Rizal at nag-alok na ihatid ang kanyang mga liham at sulatin ang mga patriota sa Maynila. Si Rizal nagdududa sa mga kasinungalingan ng impostor. Inimbitahan siyang manatili sa kanyang tahanan sa magdamag at pinalayas kinabukasan. Nalaman niya kinalaunan na ang espiya ay nasa dapitan pa rin at nag-aangking kasintahan ni Dr. Rizal. Ipanahayag ni Kapitan Carson ang plano at ipinadala sa Kapitan Juan Sitges upang arestuhin ang espiya. Lumabas ang katotohanan sa panahon ng imbestigasyon at pinatay si Sitges dahil siya ang espiya. Ang imbestigasyon ay kalaunan ay inaresto at pinanatili sa Biblioteca Nacional sa Madrid. Ang teksto ng liham ni Rizal ay kay Bianan Manuel T. Hidalgo na isinulat noong Disyembre 20, 1971 ay mas maaasahan at mahalaga sa paglilinaw ng teksto. Inilarawan ni Rizal ang isang engkwento kay Pablo Mercado na nalaman niyang pinsan o bayaw niya. Ipinagbigay alam niya ito sa komandante na siya ay inaresto. Si Mercado ay pinadala ng mga resolitos na nagbigay sa kanya ng 72 pesos at nangakong bibigyan pa ng higit kung siya ay magtatagumpay sa pagkuha ng mga liham ni Rizal. Siya ay isang matangkad, matipuno, may panggilid na mata, maitim, payat at mayabang na lalaki na may makapal na ilong. May panggilid na mga mata at minipis sa mga labi. At si Rizal sumulat sa kanyang bayaw at binati siya ng maligayang Pasko at bagong taon. Ang insidente ng liham na misyon ni Pablo Mercado sa dapitan ay hindi isang pagsubok na patayin si Rizal, kundi isang balak na espiya ng mga prayle. Si Rizal ay isang doktor sa dapitan at nag-aalaga ng maraming mahihirap na pasyente. Binibigyan sila ng libreng gamot. Gayunpaman,
Mayroon din siyang mga mayayamang pasyente na nagbabayad para sa kanyang kasanayan sa operasyon. Noong 1003, ginamot ni Rizal ang mga mata ng kanyang ina na nahawaan ng kanyang kapatid na si Doña Tidora. Ang kasikatan ni Rizal bilang isang manggagamot ay kumalat, na may mga pasyente mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa Hong Kong. Naging interesado siya sa lokal na medisina at mga halamang gamot. Nagre-reseta ng mga lokal na halamang gamot para sa mga mahihirap na pasyente. Si Rizal ay nagkaroon din ng titulong eksperto sa pagsukat ng lupa. Nagtayo ng isang sistema ng tubig or water system sa dapitan upang magbigay ng malinis na tubig sa mga tao sa bayan. Si Dr. Jose Rizal, sa kabila ng limitadong mga pagkukunan ng mga kanilang mga pinansyal na kakayahan, ay matagumpay na nakapagpatayo ng isang water system sa dapitan, sa Mindanao. Ang aqueduct na itinayo noong siya ay pinatapon ng mga otoridad ng Espanya ay ginawa mula sa isang sapa sa bundok at tinakpan ng konkretong gawa sa apog na sinunog mula sa mga koral ng dagat. Ang aqueduct na umabot ng ilang kilometro ay inabot sa mga lambak gamit ang mga tubo ng kawayan na sinusuportahan ng mga bato o haliging ladrilyo patungo sa imbakan ng distribusyon. Inilaan din ni Rizal ang kanyang sarili sa pagpapabuti ng kamalayan ng bayan sa mga gawaing sibiko at pagpapatuyo ng mga latian upang masugpo ang malariya, isang sakit na dala ng mga lamok sa mga ibang lugar. Gamit ni Rizal ang 500 pesos ng isang pasyenteng Ingles upang lagyan ng sistem ng ilaw na may langis ng niyog sa dapitan na wala sa Pilipinas noon. Pinaganda rin niya ang plaza ng bayan kasama si Padre Sanchez na lumikha ng relief map ng Mindanao. Si Rizal ay isang guro, nagtatag ng isang makabagong kolehiyo sa Hong Kong para sa mga batang Pilipino na matutunan ang makabagong konsepto ng pedagogiya. Ang kanyang paaralan sa dapitan ay nagbigay daan sa kanya na maisakatuparan ang kanyang mga ideya sa edukasyon. Tinuruan sila ng pagbasa, pagsulat ng mga wika, heograpiya, kasaysayan, mga konsepto ng matematika, gawaing industrial, pag-aaral ng kalikasan at iba pa. Tinuruan din niya silang mangolekta ng mga spektros, mahalin ang trabaho at kumilos tulad niya. Noong 1893, nagtayo si Jose Rizal ng isang paaralan sa dapitan, kung saan nagturo siya ng iba't ibang asignatura at hinikayat ang mga estudyante na magtrabaho sa kanyang hardin. Ang paaralan ay tumagal hanggang sa katapusan ng kanyang pagkakatapon at si Rizal ay may 10 estudyanteng hindi nagbayad ng matrikula, ngunit hinikayat na lumahok sa mga aktibidad tulad ng paghahalaman, pangingisda at mga proyekto sa construction. Ang paaralan ay isinagawa sa Ingles at Espanyol, kung saan ang pinakamahusay na mag-aaral ay tinatawag na emperador. Hinihikayat din ni Rizal ang mga estudyante na maglaro ng mga laro sa labas ng klase upang palakasin ang kanilang mga katawan.
tulad ng gymnastics, wrestling, at pag-swimming. Binisita niya rin ang kanyang tahanan sa Talisay, malapit sa Dapitan, kung saan mayroon siyang paboritong tagpuan kasama ang kanyang mga batang lalaki. Inilarawan ng teksto ang buhay ng mga taong nung nasa Talisay siya, ng mga batang malalakas na lalaki na nagbabantay sa mga karagatan ng kanilang pamilya at kilala bilang Talisayans. Mayroon silang malalim na pag-unawa sa mga agham, kasaysayan, at kayang pamahalaan ng iba't ibang kasangkapan ng sabay-sabay. Ang mga tao sa Talisay ay kilala sa kanilang tapang at determinasyon, at ang kanilang alaala ay magiging isang alindog sa limbangan. Sila ay kilala sa kanilang katatagan at determinasyon, at ang kanilang lakas ay magiging pagpatuloy sa pinagkukunan ng lakas sa harap ng mga pagsubok. Ako nga po pala si Marisol Balatero, and dadako na tayo sa Contributions to Science. Dito, natagpuan ni Rizal ang Mindanao bilang isang mayamang birheng lupain para sa pangongolekta ng mga specimen gamit ang kanyang baroto o tinatawag na sailboat. Isinama niya ang kanyang mga mag-aaral para suyudin ang mga gubat para maghanap ng mga specimen tulad ng insect, birds, snakes, lizards, frogs, shells, at pati na rin ang mga halaman. Ipinadala niya ang mga ito sa mga museo sa Europa. Bilang kapalit ng mahalagang specimen na ito, ipinadala ng mga scientists sa Europa sa kanya ang mga aklat pang-agham at mga kagamitang pang-opera. During his 4-year exile in Dapitan, Rizal built up a rich collection of conchology, which consisted of 346 shells representing 203 species. Ibig sabihin, sa loob ng 4 na taon, nakabuo si Rizal ng isang mayamang koleksyon ng mga kabibe. He discovered some rare specimens which were named in his honor by the scientists. Una, ang Draco rizali, a flying dragon. Apogonia rizali, a small beetle. Rhacophorus rizali, a rare frog. Rizal also conducted anthropological, ethnographical, archaeological, geological, and geographical studies, as revealed by his voluminous correspondence with his scientist friends in Europe. Next is linguistic studies. Dito, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pag-aaral ng mga wika. In Dapitan, he learned the Visayan, Cebuano, and Malay languages. He wrote Tagalog grammar, made a comparative study of the Visayan and Malayan languages, and studied the Visayan and Cebuano languages. Noong April 5, 1896, ang huling taon ng kanyang pagkakatapon sa Dapitan, sumulat si Rizal kay Blumentritt. Ang sabi dito, I know already Visayan and I speak it quite well. It is necessary, however, to know the other dialects of the Philippines. By this time, Rizal could rank with the world's great linguists. He knew 22 languages. Ito ay ang mga Tagalog, Ilocano, Visayan, Cebuano, Spanish, Latin, Greek, English, French, German, Arabic, Malay, Hebrew, Sanskrit, Dutch, Catalan, Italian, Chinese, Japanese, Portuguese, Swedish, and Russian. Next is the artistic works in Dapitan. Ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang sining sa Dapitan. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagpipinta para tumulong sa mga madre. Dinisenyo niya rin ang isang kortina na ipininta gamit ang oil paint
ng isang madre artist sa ilalim ng kanyang direktang paggabay. Rizal made sketches of person and things that attracted him in Dapitan. Isang araw, taong 1894, ilan sa kanyang estudyante ang sikretong nagpunta sa Dapitan at ang aso ni Syria ay sumunod at tinatake ng buwaya. He modeled a statue representing the mother dog killing the crocodile by way of avenging her lost puppy and called it the Mother's Revenge. Other sculpture works of Rizal in Dapitan were a bust of Father Guerrico, a statue of a girl called the Dapitan Girl, a wood carving of Josephine Bracken, and a bust of St. Paul, which he gave to Father Pastels. Next is the Rizal as farmer. In Dapitan, Rizal devoted much of his time to agriculture. Bumili siya ng 16 hectares ng lupa sa Talisay na tinawag niyang Mayland. Sumulat siya sa kanyang kapatid na si Trinidad at ang sabi niya doon ay, "Is half an hour from the sea. It is very poetic and very picturesque. If you and our parents come, I will build a big house we can all live in." He acquired more lands until his total holding reached 70 hectares, containing 6,010 plants, 1,000 coconut trees, and numerous fruit trees, sugarcane, corn, coffee, and cacao. Rizal dreamed of establishing an agricultural colony in the city of Ponot near Sindagan Bay. Naniniwala siya na ang lugar na ito ay nagiging angkop para sa pagtatanim ng cacao, coffee, coconuts, and cattle. He invited his relatives and friends, especially those in Calamba, to come to his projected agricultural colony. "We will establish a new Calamba," he wrote to Hidalgo, his brother-in-law. Sa kasamaang palad, hindi natuloy ang kanyang kolonya na ito katulad ng nauna niyang plano sa Boreo dahil hindi niya nakuha ang suporta ng pamahalaan. Next is Rizal as businessman. Nagsimula si Rizal sa negosyo sa pakikipagsosyo kay Ramon Carrion, isang mga kalakal sa Dapitan. Siya ay nagkaroon ng mga matagumpay na negosyo sa pangingisda, kopra at industriya ng abaka. In a letter of Hidalgo, dated January 19, 1893, inilahad ni Rizal ang kanyang plano na paunlarin ang industriya ng pangingisda sa Dapitan. Inutusan niya si Hidalgo na tulungan siyang maghanap at bumili ng malaking lambat para sa troll, fishing at magpadala ng 2 mahusay na mangingisda mula sa Calamba na maaaring magturo sa mga taga-Dapitan ng mas maayos na pamamaraan ng pangingisda. The most profitable business of Rizal in Dapitan was in the hemp industry. On May 14, 1893, Rizal formed a business partnership with Ramon Carrion in lime manufacturing. Next is Rizal's inventive ability. Rizal was also an inventor. Habang nagpa-practice ng medisina sa Calamba, naimbento niya ang isang lighter para sa sigarilyo na ipinadala niya bilang regalo kay Blumentritt. Tinawag niya itong sulpukan. Ang kakaibang lighter na ito ay gawa sa kahoy. During his exile in Dapitan, he invented machine for making bricks. Rizal wrote to Blumentritt on November 20, 1895, "I have made a wooden machine of making bricks, and I believe it could make more." May retreat. Humili in February 1895, humiling si Doña Teodora kay Rizal na muli siya magsulat ng tula o poetry. In response to her request, Rizal wrote a beautiful poem about his serene life as an exile
Dapitan and sent it to her on October 22, 1895. This poem was Mi Retiro, ibig sabihin ay My Retreat, which is acclaimed by literary critics as one of the best ever penned by Rizal. So, mahaba-haba ang poem na to. Hindi ko na po babasahin. Ayan. So, next na tayo sa Rizal and Josephine Bracken. The death of Leonora Rivera on August 28, 1893, nag-iwan ng matinding lungkot sa puso ni Rizal, kaya kailangan niya ng kasama upang magpasaya sa kanyang malungkot na pagkakataon. In God's own time, somebody came to Dapitan like a sunburn to dispel his melancholy mood. She was Josephine Bracken, an Irish girl of sweet 18, slender, a chestnut blonde with blue eyes, dressed with elegant simplicity, with an atmosphere of light gaiety. She was born in Hong Kong on October 3, 1876, of Irish parents na sina James Bracken, a corporal in the British garrison, and Elizabeth Jane McBride. Namatay ang kanyang ina sa panganganak at siya ay inampun ni Mr. George Taffer, na kalaunan din ay biglang nabula. Rizal and Josephine fell in love with each other at first sight. After a whirlwind romance of 1 month, they agreed to marry. Ngunit, tumanggi si Padre Obac and ang pari ng Dapitan na pakasalan sila ng walang pahintulot mula sa obispo ng Cebu. And when Mr. Taffer heard of their projected marriage, nung nalaman ni Ginoong Taffer ang tungkol sa pagpapakasal ng dalawa, ay hindi niya ito matanggap, kaya sinubukan niya magpakamatay upang maiwasan ang trahedya. Sumama si Josephine kay Taffer patungo sa Maynila. But Mr. Taffer returned alone to Hong Kong while Josephine stayed in Manila with Rizal's family. Rizal and Josephine held hands together and married themselves before the eyes of the God. They lived as a man and a wife. Rizal and Josephine lived happily in Dapitan, and ayun, namuhay sila masaya sina Rizal at Josephine sa Dapitan. Sa ilang liham kay Rizal sa kanyang pamilya, pinuri niya si Josephine at ibinahagi ang kanyang bagong kaligayahan. Hindi na siya malungkot at ang Dapitan ay naging paraiso ng kaligayahan para sa kanya. At one time, Rizal wrote a poem for Josephine which ran as follows. So yan yung poem na Josephine. Hindi ko na din babasahin. So next, in the early part of 1896, Rizal was extremely happy kasi si Josephine ay nagdadalang baby. Sa kasamaang palad, ipinanganak ni Josephine ng batang lalaking 8 taon at nabuhay lamang ng 3 oras. Pinangalanan nila itong Francisco in honor of Don Francisco and was buried in Dapitan. Sumunod naman ang Rizal and the Katipunan. Habang si Rizal ay nagluluksa sa pagkawala ng kanyang anak, unti-unting nagdilim ang mga ulap at revolusyon sa kalangitan ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio, ang dakilang plebeyano, ay nagbabalak ng isang armadong pag-aalsa. Ang lihim na revolusyonaryong samahan na tinatawag na Katipunan na itinatag ni Bonifacio noong July 7, 1892 ay nakakuha ng mas maraming taga-suporta. Sa isang lihim na pagpupulong ng Katipunan sa isang maliit na ilog na tinatawag na Bituhang Manok, malapit sa bayan ng Pasig, noong May 2, 1896, si Dr. Pio Valenzuela ay itinalaga bilang emiseraryo patungong Dapitan upang ipaalam kay Rizal ang plano ng Katipunan na magsimula ng isang revolusyon para sa kalayaan.
Pumutol si Rizal sa matapang na plano ni Bonifacio na ilubog ang bansa sa isang madugong revolusyon. Siya ay naniwala ng tapat na hindi pa ito ang tamang panahon sa dalawang dahilan. Una ay hindi pa handa ang mga tao para sa isang revolusyon, at ang pangalawa ay kailangang mangalap muna ng mga armas at pondo bago itaas ang sigaw ng revolusyon. Hindi rin niya sinang-ayunan ang ibang plano ng katipunan na iligtas siya mula sa kanyang pagkakatapon. Ilang buwan bago siya kontakin ng katipunan, inaalok na ni Rizal ang kanyang serbisyo bilang isang doktor militar sa Cuba, na noon ay nasa gitna ng isang revolusyon at isang malupit na epidemya ng yellow fever. Si Blumentritt ang nagbalita kay Rizal tungkol sa kalagayan ng kalusugan sa Cuba, na labis na naapektuhan ng digmaan, at pinayuhan siya ng magboluntaryo bilang isang doktor sa hukburon. Bilang tugon sa payo ni Blumentritt, sumulat si Rizal kay Gobernador General Ramon Blanco ang kahalili ni Despujol noong December 17, 1895 upang ialok ang kanyang serbisyo bilang doktor militar sa Cuba. Lumipas ang mga buwan at hindi siya nakatanggap ng sagot mula sa Malacanang. Nawalan siya ng pag-asa na ang kanyang makatawid tao na alok ay magkakaroon ng pag-aproba mula sa pamahalaan. Nang hindi niya inaasahan, isang liham mula kay Gobernador Blanco na may patsang Hulyo 1, 1896 ang dumating sa dapitan na nagpapaalam sa kanya ng pagtanggap sa kanyang alok. Dumating ang liham sa kanya noong July 30 at nakasaad dito ang politiko-military commander ng dapitan ay magbibigay sa kanya ng pass upang makapunta siya sa Manila. Adyos Dapitan, noong Hulyo 31, 1896, natapos ang 4 na taong pagkakatapon ni Rizal sa dapitan. Sa hating gabi ng nasabing araw, sumakay siya sa barkong steamer na Espanya. Halos lahat ng mga taga-dapitan, bata at matanda, ay naroroon sa dalampasigan upang magpaalam sa kanya. Habang unti-unting umaalis ang steamer papalayo sa dagat, tumingin si Rizal sa dapitan. Sa huling pagkakataon, ang mga kamay niya ay nag-aalayan ng paalam sa mga mababait at maaasikaso nitong mamamayan na may pusong punong-puno ng lungkot at mga luha ng nostalhikong alaala. Nang hindi na niya makita ang malabong baybayin, malungkot siyang pumasok sa kanyang kabina at nagsulat sa kanyang diary. 4 na taon, 13 araw at ilang oras ako nanirahan sa distritong ito. Yun lamang po. Yun lamang po. At Thank you. maraming salamat